Alright, good day mga katoto. And for today's vlog, pupuntahan natin yung nasirang harang ng ilog dito sa may likod ng Bacau. Isa sa dahilan kung bakit malakas ang pagtaas ng tubig sa may area ng Bacau dahil dito sa pagkasira ng wall sa gilid ng ilog. But before natin puntahan yan, i-check muna natin itong ilog na ito. So last Saturday, andito tayo. Isa sa tinitingnan natin is itong ilog na ito. And last Saturday around 1:30, yung elevation na yan, yung 5 meters na yan height, ay nakita na natin yan. So biro mo, ang normal lang talaga dito is itong ganito kalalim na ilog. At last Saturday, nakita natin kung gaano kabilis ang ilog. Upon checking natin nung time na yon, nasa 5 meters na. At expecting talaga ako noon na tataas pa siya. So ito po yung nangyari. Itong paligid ng ilog na ito, merong nakaharang na mga pader. In-extend nila yung fence o in-extend nila yung wall dyan sa side ng ilog. But parte doon sa area na yon, may nasirang portion. Kaya yun ang dahilan kung bakit ang tubig pumasok sa area na yan. At isa sa dahilan kung bakit ang area na ito ay lumubog sa baha. Ngayon titingnan natin yung portion kung saan yung nasira. Tara, i-check natin. So sa ngayon mayroong nakalagay na road close, but we have to check yung area na ito. So sa ngayon ongoing clean up sila. Kung mapapansin po natin yung daan ay nandyan pa rin yung bakas ng baha. So may mga putik, may mga basura yung gilid ng daan. So imagine itong lugar na ito ay lubog talaga sa baha. So as of this time, ongoing ang clean up nila dito. So ito yung wall na nasira. Itong portion na ito, bumigay ito. So talagang mayroong chance siyang masira dahil nga ang direction ng tubig ay mabilis at ito nag-collapse talaga. So kung makikita natin, ubos ang nakaharang na pader. Kaya ganun kabilis ang pasok ng tubig dito sa area na ito. Ayan, wasak talaga. So yung tubig na yun, pag takbo ng mabilis, babangga talaga dito yan sa area na yan. Kaya isa sa dahilan kung bakit sira talaga ito. So sa ngayon, ito ay nag-clean up sila using this tractor. Tinatapon lang sa ilog yung mga putik na nakuha dito sa daan. So daanin natin ito, putik at peligro ito, madulas ito. Yan, mga putik at madulas. So kakaliwa na tayo dito. Madulas kayo, dahan-dahan pag bumutol. Ayan, sa kita. So putik talaga ang lugar at madulas. So ngayon, itong daan na ito ay palusot na ito sa Soriano Highway. Lubog sa baha ito mga sasakyan na ito. Hindi makatakbo, nakatambay dito dahil nga lubog sa baha. Alright, so ganito kalala ang baha na nangyari dito sa area ng Bacau. At kung mapapansin natin dito sa lugar na ito, yung mga pinaghakutan ng mga putik, yung mga putik na natanggal ay dito tinambak. Ayan, yung putik, yung mga basura, dito lahat nagsama-sama. So ito puro mga basura.
basura at putik. Now let's try to check sa Noveleta area kung passable na ba, kung pwede nang daanan, kung pwede tayong dumaan doon, and then we will pass on that area hanggang makarating sa bahay. Sa paligid ng daan o dito sa gilid ng daan ay puno ng basura at putik. Yan, puro basura itong gilid na ito. Yan. So yun, inabot talaga ng baha ito. Totally. This area totally lubog. At isa sa mga kaibigan namin ay nalaman namin sa bubong na sila nag-stay. So talagang napakahirap na maranasan mo itong mga ganitong sitwasyon. Now, naranasan ko ito way back October 28, year 2000. I experience na mataas ng tubig, binaha kami, at siya sa dahilan kung bakit napatira kami ng Tejero. Okay, so let's try to check kung passable itong area na ito. So hindi siya passable. Puno ng basura ito at hindi pwedeng dumaan ang sasakyan doon. Puno. Saan pwedeng dadaan? Ito na. Lusot na ano ito. Pwedeng lumusot dyan sa may ano lang, ligtong din, kakanan. Thank you. At dito tayo dadaan sa may sementeryo. At may access dito lusot doon sa may Marcela Highway. Alright, so this is my first time na dito dumaan. So malamang itong lugar na ito binaha din ito. So first time na nakadaan dito. So at least nalaman natin na may lusot pala ito dito. Alright, so papasukin na natin ang area ng Digtong, na kung saan dati dito ko nakatira, na dito ko naranasan na lumubog din. October 28, year 2000. Ayan, puno ng basura along Marcela Street, puno ng basura din. Alright, so papasok na tayo sa Rosario. This is boundary between Noveleta and Rosario. Ito yung area kung saan dito kami nakatira before na binaha kami. Okay, so anyway, dito ko natatapusin ang aking vlog. This is just a short vlog para ma-verify lang ang status o para ma-check lang natin ang status ng area ng Bacau at area ng Noveleta. At ikikita natin na continue pa rin ang paglilinis. May mga areas pa rin na passable siya but peligro, madulas, marami pang putik. Ipanalangin lang natin patuloy ang lahat ng naapektuhan sa bagyong Paeng at lahat ng mga pangailangan ay masustain
strength from the Lord, dahil po this kind of calamity is out of our control. Alalahanin lang natin na pagkatapos ng bawat bagyo, meron pong sikat ng araw. Same thing sa buhay natin. Anumang klaseng bagyo na maranasan natin sa buhay natin, either bagyo ng karamdaman, bagyo ng finances, bagyo ng broken relationship, bagyo ng mga problema na kung saan akala natin is out of our control, but tandaan natin, sabi ng Panginoong Diyos sa Deuteronomy 31 verses 8, na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kasama natin siya. Kasama natin siya in the sense na He will strengthen us, He will provide our needs, and He will continue to be with us until the end of this world. Alright, so nandito na tayo ngayon sa bayan ng Rosario. Welcome to SM Rosario. Alright, so papasok na tayo sa subdivision. At maraming salamat sa lahat ng sumama sa akin sa araw na ito. Salamat po ng marami sa lahat ng support na ibinigay nyo sa aking channel. At sa lahat ng mga subscribers, thank you so much. At hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please do subscribe and hit the notification bell nang sa ganon updated kayo sa lahat ng aking mga vlogs. Alright, so once again, this is JB Moto saying to all of you, in the midst of circumstances, in the midst of typhoon, continue to enjoy life. Ride ko to, ride mo to, enjoy every day. God bless to all of us, and see you once again on my next vlog.